I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, binisita ni Soyeon Sim, ang tagapangasiwa ng Internal Management Facility, si Hajan upang kumbonsihin siya na makipagkita sa Special Guarding Target, ang Vice Master ng Ice Palace mula sa Hilagang Karagatan. Sa pagpapatuloy ng kwento, pumayag nga si Hajan. Sa Solitary Bamboo Grove, natanggap ni Yang Jung, dating First Guardian, ang mensahe mula sa Guardian Court. Binasa niya ito ng mabuti, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Oy, sabi rito na tinanggap na ng ikatlong batang Panginoon ang kahilingan mo. Magpupunta siya rito sa lalong madaling panahon." Napahinto sa kanyang pagsasanay ang Vice Master at, sa kagalakan, ay hindi maitago ang siglang sumambulat mula sa kanya. "At talaga, magandang balita yan," sabi niya habang nakangiti at muling bumalik ang masidhing determinasyon sa kanyang mga mata, handa na sa kanilang nalalapit na pagkikita. Tanong naman ni Yang Jung, "Kailangan ko bang umalis habang narito siya?" Sagot naman ng Vice Master, "Oo, mas mainam kung ganoon." Sabi ni Yang Jung, "Tulad ng alam mo, ang team dalawa ang nakatoka sa pagbabantay sa iyo, at ang iba naman sa aming kasamahan ay nakatago sa paligid. Lalayo-layo kami, pero kailangan pa rin naming manatili sa tamang distansya." Sagot ng Vice Master, "Siyempre, nauunawaan ko." Ngunit bago tuluyang makaalis si Yang Jung, sabi niya, "Alam kong hindi na kailangang sabihin ko pa ito, pero dahil may pinagsamahan din tayo, gusto lang kitang bigyan ng babala. Mag-iingat ka." Tinatawag na Tyrant noon ang ikatlong batang Panginoon. Hindi ko pa siya nakakausap ng personal, pero kung totoo man ang tsismis kahit kalahati lang, ibig sabihin ay mahirap siyang pakitunguhan. Sabi naman ng Vice Master, "Ganun ba? Salamat sa pag-aalala para sa akin." Dagdag tanong ni Yang Jung, "Alam mo ba kung ano ang tinatawag sa kanya ng mga tao ngayon?" "Demon King." Paliwanag niya, sa pagpapatuloy ng mapayapang panahon na ito, tila nawalan na ng tapang ang mga miyembro ng kulto. Ibang-iba na sila kumpara sa mga nagretiro gaya ko. Gayunpaman, nasa dugo pa rin nila ang pagiging demonyo. May taglay silang kabaliwan na singtindi ng sa amin, at baka mas malala pa. Tinatawag nila siya ngayon bilang Demon King. Walang labis, walang kulang. Ipinapakita lang ng titulong ito ang respeto ng mga demonic martial artists para sa kanya. Habang naglalakad si Yang Jung at malapit na sa tarangkahan, sabi niya, "Siguradong mayroon kang sariling mga dahilan kung bakit gusto mo siyang makita. At hindi ko hinihiling na malaman ang mga iyon. Pero dahil sinabi mo na gusto mong makausap ang ikatlong batang Panginoon, pinakamainam na wag mo siyang gagalitan." Habang pinapanood ang papalayong si Yang Jung, naisip ng Vice Master, ang Demon King ha. Marami na akong mga narinig na tsismis tungkol sa ikatlong batang Panginoon habang nasa biyahe ako papunta rito. Naalala niya ang usap-usapan ng mga escort warriors mula sa Guardian Court habang sakay sila ng kabayo patungo sa Divine Cult. Sabi ng isa, "Narinig ko na in-appoint ng Demon Lord ang ikatlong batang Panginoon bilang Special Inspector General." Tanong naman ng isang kasamahan, "O talaga? Imbes na ang una o ikalawang batang Panginoon?" Sagot niya, mukhang nagawa niya ng maayos ang inatas sa kanya at napasunod ang 7 patriarka. Nabalitaan ko rin na pinabagsak niya ang Combat King Demonic Clan. Pare, ang tapang noon, di ba? Nakakamangha na ang martial arts niya, pero ang husay niya sa pagdedesisyon ay mas nakakahanga. Habang tahimik na nakikinig sa mga gwardya, naisip ng Vice Master na interesante ang katauhan ng ikatlong batang Panginoon. At ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang katotohanang superior ang mga abilidad nito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya habang nasa biyahe. Lumipat ang eksena sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon. Nakita ni Dongpil ang ikatlong batang Panginoon na nakagayak ngunit hindi pangkaraniwan na nakasuot siya ng isang straw hat. Kaya tinanong siya ni Dongpil, ikatlong batang Panginoon,
aalis po ba kayo? Sagot naman ni Hajan, oo, may pupuntahan lang ako. Bilang personal na gwardya, nasa tungkulin niyang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng batang Panginoon. Sabihin pa lang sana ni Dongpil na sasama siya ngunit nagmamadaling umalis si Hajan at pinutol ang pagsasalita niya. Sabi ni Hajan, ayos lang ako. Samantalahin mo ang oras na ito upang mas sanayin ang teknik na itinuro ko sa iyo. Kakailanganin mo ng sapat na panahon bago masanay dito. Alam ni Dongpil na wala siyang magagawa kundi sundin ang bilin ng batang Panginoon at mas pagsikapang paunlarin ang teknik na iyon, kaya sinabi na lang niya, sige po. Pero hindi niya maiwasang magtaka kung bakit kaya tinatakpan ng batang Panginoon ang kanyang mukha para lumabas. Biglang may nagsalita sa likod ni Dongpil at sinabi, sa tingin, nahihiya lang siya. Napalingon si Dongpil at agad na yumuko at bumati nang makita ang tagapangasiwa ng Internal Management Facility, si So-Yeon Sim. Nakangiti namang sagot ni So-Yeon Sim, hindi mo na kailangan maging ganyan kapormal. Sabi naman ni Dongpil, kailangan ko yung gawin. Bakit po pala kayo naparito? Paliwanag ni So-Yeon Sim, sigurado akong alam mo na ito, pero pumunta ako rito upang kumbonsihin siya na pinakamainam na bisitahin niya ang special guarding target, at saka napastretching ako ng di oras. Tanong ni Dongpil, nag-sparring kayo ng batang Panginoon? Oo, sagot ni So-Yeon Sim. Saka napansin ni Dongpil na may kaunting mga galos nga sa mukha ni So-Yeon Sim. Puna niya, mukhang naging intense ang laban ninyo kahit sparring lang. Natigilan si So-Yeon Sim at sabi sa isip niya, ang ikatlong batang Panginoon na si So-Ryang, talagang napakabilis ng pag-unlad ng kanyang kakayahan. Tinignan ni So-Yeon Sim ang kanyang kamao at naisip na ang naging sparring nila ay isang mas matinding karanasan kaysa sa inaasahan niya. Sabi niya sa sarili, maraming tao sa Divine Cult na mas malakas kaysa sa akin, pero mabibilang ko lang sa isang kamay kung sino ang mas mahusay kaysa sa akin sa paggamit ng Lightning Bolt Fist. Habang inaalala niya ang kanilang naging laban, nagawa ng batang Panginoon na makipagsabayan sa kanya at naitulak pa siya. Tanong niya sa isip, ito kaya ay dahil naabot na niya ang Ultimate Demon Realm? O talaga bang talentado lang siya? Paano niya nagawang maunawaan ang teknik na iyon ng ganun kaganda? Kamalikailan lamang mula nang marating niya ang Ultimate Demon Realm, pero nakikita na niya agad ang asensya nito. At sa bawat atake na ginawa niya kanina, mas nauunawaan niya ang teknik na ito sa di pangkaraniwang bilis. Kung magpapatuloy siya, hindi magtatagal at mamamaster niya rin ang Lightning Bolt Fist. Dahil matagal niyang natulala sa kakaisip, tinawag ni Dongpil ang atensyon ni So-Yeon Sim. Sabi niya, Facility Master, pwede po bang makipag-sparring din sa inyo, kung hindi kayo ganun kaabala? Ngunit sabi ni So-Yeon Sim, palagi naman akong abala. Siguradong ako ang pangalawa sa pinakaabalang tao sunod sa General Strategist. Bigla namang nahiya si Dongpil, at sinabi, tama po. Pasensya na. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Dongpil, binawi ni So-Yeon Sim ang sinabi niya, pero sige, siguro naman ang isang araw ng paglalaro at pagpapahinga sa trabaho ay hindi masama. Pero bago iyon, kumain muna tayo. Napagod ako doon kahit hindi naman ako gumamit ng inner energy sa mga atake ko. Tugon naman ni Dongpil, ipaghahanda ko ang pagkain ora mismo. Samantala, sa loob ng Solitary Bamboo Grove, tahimik na pinakikiramdaman ng Vice Master ang bawat galaw sa paligid. Nakaupo siya sa ibabaw ng tipak ng bato, ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay nakatugma sa enerhiya ng paligid, parang isang nag-aabang na halimaw na natutulog sa kalaliman ng kagubatan. Di nagtagal ay naramdaman niya ang isang papalapit na presenya. Tahimik niyang sinukat ang bawat galaw nito. Ang mga hakbang ni Hajan ay mahinahon ngunit may kaakibat na lakas. Bawat yapak ay kalkulado at pantay pati ang bilis. Parang walang katiting na alinlangan sa kanyang pagdating. Hindi niya tinatago ang kanyang presensya ngunit hindi niya rin ibinabalandra ito.
Ngunit kahit ganoon, napansin ng Vice Master na may kakaibang disiplinang bumabalot sa presensya ng batang Panginoon. Hindi ito ang uri ng kalmadong paggalaw ng isang karaniwang mandirigma, tiyak na ito ay galaw ng isang highly trained martial artist, bunga ng matinding pagdisiplina at kontrol. Nakangiti sa loob-loob ang Vice Master, labis na naaaliw sa bagong nararamdaman niya. Nandito ka na, ikatlong batang Panginoon, bulong niya sa sarili, na puno ng pag-asam. Kung gayon, tingnan natin kung gaano ka nga ba kalakas. Nagpalabas ang Vice Master ng malamig na enerhiya. Parang nagyayelong alon ang hangin, na nagtataglay ng halimuyak ng matagal ng nakatagong lakas, at nagbabanta ng matinding panganib sa sinumang manggahas na pumasok sa teritoryo nito. Huminto siya sa kanyang paglalakad, iniwasan ang matinding pressure ng malamig na enerhiya na ngayoy humahampas sa kanyang katawan. Tumayo si Hadjan ng matatag, pinalabas ang sariling demonic energy upang harapin ang malamig na chi ng Vice Master. Habang ginagawa ito, ramdam niya ang isang kakaibang pagkasabik na bihira niyang maramdaman. Ang karaniwang katahimikan ng lugar ay napalitan ng mabigat na tensyon. Sa kalmadong tinig ay sinabi, sa totoo lang, hindi ko gustong bumalik dito habang nabubuhay pa ako, pero minsan, namimiss ko rin ang simoy ng hangin dito. Sa kanyang binitawang salita, tila bumalik ang mga alaala ng mga panahong ginugol niya sa ilalim ng matinding pagsasanay dito, mga pagkatalo at tagumpay na parehong humubog sa kanya. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng kakaibang galit, na para bang muling binubuhay ng kagubatan ang lahat ng kanyang naging kahinaan, at ngayon ay isa na siyang mandirigmang bumabalik upang patunayan ang kanyang tunay na lakas. Sa lamig ng hangin, nagyelo ang mga kawayan pati ang hamog at tubig sa mga dahon. Dagdag ni Hadjan, sinusukan kong maramdaman ang simoy na iyon ngayon, kaya pwede bang tigilan mo na yang nagyayelo mong aura? Hindi mapigil ang mamangha ng Vice Master sa taglay na aura ni Hadjan. Nilingan niya ito at tinanong, ikaw ba ang ikatlong batang Panginoon? Ngunit nang makita niya ang itsura nito ay di may pinta ang kanyang mukha dahil sa pagpipigil ng kanyang tawa. Iniangat ni Hadjan ang kanyang sombrero at hinuwaka ang namamagang black eye, at sinabi, siguraduhin mong hindi mo ako pinatinawag dito para sa isang walang kwentang dahilan. Nang magkita ang dalawa, dinala siya ng Vice Master sa hardin at inalok ng pagkain, ang nilutong Asher Lotus ni Yang Jung. Taob ang mangkok kay Hadjan na masayang kumain. Sabi niya, matagal na rin mula nung huli. Masarap pa rin ito kahit ilang beses ko na itong nakakain. Maganda ang taste mo. Mukha lang itong nakakadiri, pero ang lasa ng pagkain ito ay napakasarap, out of this world. Madalas kong kainin ito nung nandito pa ako. Di mapigil ang ma-curious ng Vice Master, kaya tanong niya, kanina ko pa gustong itanong ito, anong nangyari sa mata mo? Napangiwi naman si Hadjan at sumagot, injury lang ito mula sa pagsasanay ko. Ninas siya nang maalala ang naging sparring nila ni So-yeon Sim. Sabi niya sa isip niya, nakakainis. Mukha lang siyang mahina, sa payat niya kahit chopsticks parang hirap siyang hawakan. Pero ang lakad pala ng kamao niya. Nung naglaban kami, nakasarado ang inner energy namin at gumamit lang kami ng Demon Emperor Sovereign Steps at Lightning Bolt Fist, pero nasa ibang level ang kanyang kaalaman. Stamina, sensibilidad, lakas, at bilis, may advantage ako sa lahat ng iyon, pero walang itong silbi laban sa isang taong na-master na ang teknik. Pero kinailangan niya talagang sapakin ang mukha ko ng ganon. Lalo siyang naasar nang maalala ang eksenang ito. Ngunit napagtanto niya kung gaano kadelikado ang teknik na ito. Sabi niya sa sarili, baka ikinamatay ko na kung espada yung ginamit niya imbes na kamao. Kasalanan ko rin ito dahil nakampant ako sa depensa ko. Kailangan kong manatiling alerto, ni hindi ko pa nga naaabot ang realm na naabot ko sa dati kong buhay. Hindi talaga ako pwedeng makampante kahit isang sandali. Tila napasuntok siya sa ere habang naiinis. Aniya sa isip niya, naiinis talaga ko. Hahamunin ko siyang makipaglaban gamit ang inner energy sa susunod. Pagkatapos kumain ay naglakad-lakad ang dalawa.
At bumalik sa usapan si Hajan. Sige na dumiretso na tayo sa punto. Bakit mo ako gustong makita? Tanong ni Hajan. Nakalaban mo ang mga swordsman ng Sword Palace, tama. Kumusta sila? Tanong naman ng Vice Master. Malalakas sila, sagot ni Hajan. Yun na yun. Tanong ng Vice Master, naghihintay ng mas detalyadong kwento. Mahirap kasing ipaliwanag ang mga detalye ng laban. Malalakas sila, at dahil doon, medyo nahirapan ako, paliwanag naman ni Hajan. Ah, ganun ba? Tugon tanong ng Vice Master. Mas malakas siya ng kaunti kaysa sayo. Yung Vice Palace Master ng Sword Palace, dagdag ni Hajan, at tumigil siya sa paglalakad. Napakamot naman ng ulo ang Vice Master, bahagyang nahiya. Sabi niya, mataas yata masyado ang tingin mo sakin. Tinatawag nila akong Rising Star pero may pagkukulang pa rin ako sa. Pinutol ni Hajan ang pagsasalita niya at sinabing, hindi. Kung gagamitin mo ang iyong natatagong lakas, sigurado akong kayang-kaya mong makipagsabayan at makipaglaban sa kanya. Dito natigilan ang Vice Master, napalitan ng seryosong tingin ang kanyang ngiti kanina. Nagpatuloy si Hajan, hindi ko alam kung yan ay isang selyo o kung anuman, pero hindi ka ba naiinis o nanghihinayang? Tiyak na pupurihin ka ng lahat kung gagamitin mo ang nakatago mong kapangyarihan. Lumingon si Hajan sa kanya at sinabi, siguro ay may mga dahilan ka rin. Sa likod ng kanyang galing na magtago ng lakas, isang palaisipan sa kanya kung paano ito nagawang malaman ng batang Panginoon, samantalang ito ang unang beses nilang magkita. Kaya tanong ng Vice Master, paano mo nalaman? Kumpiyansang sagot ni Hajan, isang tingin ko pa lang sa iyo ay alam ko na agad. Ang poster mo, ang paghinga, at ang chi na taglay mo ay tulad ng sa isang ordinaryong tao, pero ang lakas at inner energy mo ay may kukumpara sa isang peak realm martial artist. Naisip ko na kakaiba yun, kaya tiningnan kita ng mas malalim. Bahagyang napakunot ng noo ang Vice Master at sinabi sa isip niya, nakita niya ang Lily Potential Great Method. Hindi ito isang bagay na makikita mo dahil lang bihasa ka sa martial arts. Napakatalas ng mga mata niya. Sabi ni Hajan, sa tingin ko ay hindi mo naman ako pinatawag dito dahil lang nako curious ka sa antas ng kakayahan ng mga swordsman mula sa Sword Palace. Bakit mo hiniling na makita ako, at hindi ang ibang tao? Seryosong sagot ng Vice Master, dahil naisip ko na ko ang pinaka-devoted na miyembro ng Divine Cult. Bukod pa rito, ikaw ang pinakasikat at sinusuportahang miyembro sa Divine Cult ngayon. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo upang bumuo ng isang alyansa sa pagitan ng Divine Cult at ng Ice Palace. Napalingon si Hajan at tinanong, isang alyansa? Hindi ko maintindihan. Kung nagpunta ka rito para doon, hindi ba dapat ang hiniling mo na makita at makausap ay ang Demon Lord? Isa lang akong disipulo, wala naman akong kahit anong autoridad. Sagot ng Vice Master, alam ko. Tanong ni Hajan, kung alam mo na pala bakit? Paliwanag ng Vice Master, ang Ice Palace ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Outer Wall Region. Ang isang alyansa sa pagitan natin ay tiyak na magiging isang malaking kapakinabangan sa iyo. Naisip ko na ikaw ang tamang tao para tulungan kami sa pagsusulong ng layuning ito. Sabi ni Hajan sa isip niya, aba, at may kumpiyansa siya. Kahit nakalahati lang sa mga tsismis ang totoo, kapantay ng Ice Palace ang Shaolin Temple pagdating sa puwersa. Hindi na masama para sa amin kung bubuo kami ng alyansa kasama nila. Pinag-cruise ni Hajan ang mga braso niya, at seryosong sinabi, so yan pala ang tunay na dahilan kung bakit ka nagpunta rito. Kung gayon, ano ang gusto mong makuha mula sa amin sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa? Sumagot ka ng maayos. Dahil kapag hindi ulit diretso ang sagot mo, aalis na ako. Napakuyom ang Vice Master sa kanyang kamao at damaloy ang malamig na aura sa kanyang katawan dahil sa galit. Sumagot siya, pakiusap, iligtas mo ang nakababata kong kapatid na babae. Dinakip niya ng Beast Palace. Nanlaki ang mga mata ni Hajan sa narinig, saka tinanong,
ang Beast Palace. Yun ba yung mga may kasamang pulang aso? Naalala niya na minsan niya na itong nakalaban noong insidente sa delivery squad. Tanong ni Hajan, gusto mong bumuo ng isang alyansa kasama kami para doon? Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar itong pinuntahan mo? Sagot naman ng Vice Master, alam ko. Tanong ni Hajan, kaya bakit? Sagot ng Vice Master, ang ama ko, hindi, ang pinuno ng Ice Palace, nais niyang mapabagsak ang 3 pang mga palasyo. Naging seryoso ang tingin ni Hajan nang marinig ang kanilang layunin na pabagsakin din pala ang 3 pang palasyo sa Outer Wall region. Paliwanag ng Vice Master, kahit kailan, ang Ice Palace, hindi kami nagkaroon ng interes sa Zhongyuan at gusto lang namin ang kapayapaan sa Hilagang Karagatan, ngunit kamakailan ay nakakatanggap kami ng pressure at mga pagbabanta mula sa 3 pang palasyo sa Outer Wall. Sigurado akong alam mo na ito, pero ang Beast Palace ay nagtatrabahong kasama ng Steel Blood Fortress, at ang Sword Palace naman ay nagtatrabahong kasama ng Righteous Heavenly Alliance. Sabi ni Hajan, sa kabila ng lahat ng yun, ang anak ng Palace Master ay dinakip. Medyo may disadvantage kayo dahil doon. Sinusubukan ng Vice Master na kumbansihin si Hajan. Sabi niya, hindi magiging masama para sa Divine Cult ang alok kong alyansa dahil nabalitaan ko na mayroon na kayong conflict sa 2 pang palasyo. Sila ay isang tinak para sa amin at para sa inyong culto din. Kaya pabagsakin natin sila ng magkasama. Sagot naman ni Hajan, magiging maganda nga ito para sa Divine Cult kung gagawin natin ito. Pero ito ay isang bagay na kailangan ko munang ipaalam at ikonsulta sa Demon Lord. Dagdag pa ng Vice Master, hiniling ko na makita ka dahil nabalitaan ko ang tungkol sa iyong mapanirang martial arts at matapang na personalidad. Pero kung alam ko lang na patatigilan mo ang isyu na ito, sana pala ay dumiretso na lamang ako sa Demon Lord. Napangisi naman si Hajan at may panunuyang sinabi, di bakit hindi ka makipagkita sa kanya ngayon? Sabi naman ng Vice Master, hindi ko pwedeng basta sayangin ang pagkakataong ito. Pakiusap, patawarin mo ako. At bigla siyang hamampas sa hangin, naghanda ng isang sepresang atake para sa 3 batang Panginoon.